Makita ka namin, marinig ka namin, at patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang iyong kahabagin. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo ang puso namin na maging tapat at totoo sa iyo. Lord, sa awitan pa lamang, Panginoon, maramdaman namin ang Santong Espiritu mo na patuloy na lulukob sa bawat isa. Lord, hindi mo tinitignan ang dami. Hindi mo tinitignan, Panginoon, ang lugar. Tinitignan mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Sa awitan pa lamang, Panginoon, hayaan mo maiparating na namin dyan sa kalangitan ang aming mga puso na puno ng pagsamba, puno ng pagpupuri, puno ng pag-asa, puno ng pagtitiwala. At Panginoon, hayaan mo nga po sa gabing ito ang lahat ng anak mo na tatayo sa kalagitnaan ito. Pakabanalin mo, Panginoon, ang aming mga labi. Hayaan mo ang bawat papuri, Panginoon, na iyahatid namin sa iyo dyan sa kalangitan. Patuloy na mahalimuyan na sa mundo. Maging ang aming mga puso, Panginoon, ay maging totoo sa aming mga sasabihin. Ikaw lamang po, Panginoon, ang nais namin na patuloy na maranasan. Maging sa iyong kapahayagan sa mga salita mo, Panginoon, na iyahatid sa lugar na ito. Hayaan mo nga po, Panginoon, ang pagkilos at pagsama mo lamang ang siya namin makikita, ang mga salita mo, ang siya namin maririnig at patuloy na magbibigay ng kalakasan sa bawat anak mo sa lugar na ito.
Maghari ka, Panginoon, maghari ka sa lugar na ito. At sa bawat makakarinig ng mensahe mo, Panginoon, hayaan mong tumusok sa kanilang mga puso ang bawat sibat ng mga salita mo, ang bawat gagawin mo kamangha-mangha ay patuloy nilang makita, maranasan nila, Panginoon, na ikaw ang buhay na Diyos na kumikilos sa lugar na ito. Lord, maraming salamat po. Patuloy kang mapapurihan, patuloy kang maluwalhati, patuloy kang madakila sa lugar na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Saan pa inaanyayahan ko ang lahat? Puri tayo sa basahing Diyos na buhay. Amen.
Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lulubog sa'yo, itataas ang pangalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi
ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw lamang sa kanilang kasabihan ko na maraming salamat sa panibagong linggo. Mapupulungan ka na maluluwalhati ka. Panginoon, tanggapin mo yung pasasalamat namin sa iyo pag mga sapat ngayon po. Tanggapin mo, Panginoon, yung pagsuko namin at lahat sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na tunay na kaligayahan na makakamta ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Salamat ng Jesus. Sapat ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ito po yung gusto mo. Tatatasan mo yung pangalan. Naluluwalhati at natatakilan sa pamamagitan ng aming pong pagsamba. Salamat po. At naniniwala kami. Tinitignan mo ang iyong mga anak para lugar na hindi maligtas. Salamat po, pinupulutan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin. Praise God. Sa magandang gabi sa ating po lahat, purihin po ang Panginoon. Amen? Sa gabi po ito ay napakatakila ng Panginoon sapagkat talagang wala naman dapat papurihan kundi ang ating Panginoon. Ang ating pong topic ngayon ay purihin ng Diyos. Amen? Kapag ka napuri ang Panginoon at natakila ang Panginoon, walang sino man na nilalang ang hindi luluhod sa ating pong Panginoon. Praise God. Sabi po dito sa intro, sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon, purihin ng Diyos. Anumang pagsubok, dapat purihin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, karapat dapat purihin ng Diyos. Anumang pinagdadaanan, mas higit
na purihin ang Diyos. Amen. Mga anak ng Diyos, ang susi ng masayang buhay, yung kahit may pinagdadaanan sa buhay, yung laging, lagi mong pinupuri at lagi mong pupurihin ang Diyos. Alam nyo, ito yung pinakamasarap sa buhay, yung sambahin natin ang Panginoon. Example, nakakaranas ka ng kahinaan, ano gagawin mo? Purihin ang Diyos. Nakakaranas ka ng problema, ano gagawin mo? Purihin ang Diyos. Nakakaranas ka ng kawalan, purihin ang Diyos. Nakakaranas ka kung kailan kasusunod, saka parang di mo makita ang tagumpay, purihin ang Diyos. Church, ang pagpupuri sa anumang laban ng buhay mo, ang Diyos ang nagbibigay tagumpay sa lahat ng pangyayari sa ating bubuhay. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Mas malakas na palakpakan. Tanong, sa paano paraan pinupuri ang Diyos? Yung panahon pinagpapala ka lang o sa lahat ng panahon na iyong paglilingkod sa Diyos? Kung kayo ba'y dadalawa na, magpupuri ka pa sa Panginoon. At sabi ko ng salita ng Panginoon, 2 o 3 nagkatipo sa kanyang pangalan, siya'y nandoon. Amen. Tandaan po natin, pag pinupuri natin ang Diyos, dito nagkakaroon ng tagumpay ang ating pamumuhay Kristiyano. Amen. Hallelujah. Central idea, wala nang pinakamasarap na buhay. Amen. Wala nang sasarap na buhay ng Kristiyano ang lagi natin purihin ng Diyos. Amen po ba? Akala po ba ninyo masarap na buhay yung marami kang biyaya? Marami kang pagpapala. Alam niyo, pinakamasarap sa buhay ng isang Kristiyano, yun lagi tayong sumasamba at umaawit sa Panginoon. Transition. Paano natin pinupuri ang Diyos? Basahin po natin ang ating text, mga awit 34, 1-3. Ang sabi po ng mga awit 34, 1-3, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Amen. Hindi lamang po ngayon, sa lahat ng panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa. Marinig nawa ng mapagpakumbaba at magsaya. O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama nating itaas ang kanyang pangalan. Hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Okay, dito makikita natin na maliwanag sinabi sa lahat ng pagkakataon. Si Yahweh ay aking purihin at papuri ko, hindi ko patitigilin. Amen po ba? Mga anak ng Diyos, ito'y ginawa ni David. Nung palayasin siya ni Abimelech na akala niya'y nasisiraan ng bait si David. Katulad natin, alam nyo, kakaibang joy ang ating po naranasan ngayon. At dito makikita natin, hindi ho sa dami. Sabi ko nga sa inyo, may 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya nandoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Si David, sa kagalakan niya sa Panginoon, ano ginawa ng David? Naglulundag siya. At tinanggal niya ang kanyang balabang at nagsasayaw siya at sumayaw siya ng at sumigaw siya ng malakas. Sabi niya, purihin ang Diyos. Amen. Alam niyo, kapag ginagawa natin to, na lagi natin pinupuri ang Panginoon, ang Diyos po ay nagdadakila at ang Diyos ay natataas sa kanyang pangalan. Tanong, kaya ba natin gawin ang ginagawa ni David? Na talaga pag pinupuri niya ang Diyos,
ginagawa niya ang the best sa harap ng Panginoon para purihin. Amen. Alam nyo, sabi ko ang namin na sa Lord, tatayo pa ba ako? Kasi ito sa awit pa lang, nabubuksan na po ang langit. Sa pagpupuri pa lang ay talaga nagtatakbuhan na ang kaaway. Amen po ba? Alam nyo, maraming Kristiyano ngayon, palakpak lang. Parang ang pinapalakpakan ay tao lang. Katulad po ng mga nangyayari sa mundong ito, pag may kasaya, talaga malakas silang pumalakpak kasi humahanga sila sa tao. Pero kaya tayo pumapalakpak ng malakas kasi ang Diyos natin ay makapangyarihan. Sige nga po, palakpak na malakas para sa Panginoon. Hallelujah! Tandaan po natin, yung purihin natin ang Diyos, ito'y isa ng paggalang at pagtaas ng pangalan ng Diyos sa ating pong buhay. Roma number 1, ang kagalakan ng puso ay nag-uumpisa sa pagpupuri sa Diyos. Ano sabi ng verse 3? Dito maliwanag sinabi, ang kadakilaan ng Panginoon ay ihayag at ang pangalan niya ay purihin. Amen, yung kadakilaan ng Panginoon. Alam nyo, nung isang madaling araw, sa devotion ko, wala akong nakapigil sa akin. Ito ata ay talagang natapat ng overnight. At ang pinanood ng live ng overnight. Alam nyo, tuwa-tuwa yung puso mo. Sabi ko nga, kahit hindi para meron, kahit nag-iisa ka, kayang pasayahin ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri. Mga anak ng Diyos, pag inihayag natin at pinuri natin ang Diyos, humihina ang pwersa ng kaaway. Amen. Humihina. Example, si David, nung nagsasayaw siya sa harap ng Panginoon, diniklara niya na ang Diyos ay tagumpay sa kanyang buhay. Tagumpay po ba ang Panginoon sa ating buhay? Kung tagumpay, pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Wala hong bida sa gabi ito, kundi ang Diyos. Tanong, paano mo ba napupuri ang Diyos sa buhay mo? Paano nga ba? Judge, hindi lamang ngayon kundi sa lahat ng panahon, dapat purihin natin ang Panginoon. Amen. Sabi nga nung nakaraang Huwebes, dapat ang Kristiyano hindi panloob lang. Dapat sa loob at labas ng simbahan Kristiyano ang Diyos. Amen. A. Sa panahong nakakaranas ka ng kalungkutan, gawin mo ang tatlong bagay para purihin ang Diyos. Number 1, magtiwala ka sa Diyos na lahat ng bigatin ng puso mo ay kanyang kayang pag-aanin ng Diyos. Amen. Alam nyo, gusto ko maintindihan nyo, maraming bagay na mararanasan mo, Panginoon. Talagang sa pag-awit, nandito po yung kagalakan sa puso. Mga anak ng Diyos, kung ikaw ay may pinagdadaanan, ano gagawin? Ang susi, purihin mo ang Diyos. Amen. Alam nyo kasi kapag ang mata natin ay nakakakita ng mga bagay na kahinaan, hindi natin dapat ito na gawin Dapat ipikit natin ang mata. At sa pagpikit ng ating mga mata, doon po kikilos at paliliwanagin ng Panginoon ang lahat ng bagay sa ating pong buhay. Tandaan po natin, ang pinakamasayang buhay ng Kristiyano, yung pupurihin niya ang Diyos. Amen. Naniniwala po ba kayo kahit wala kang pera, pwede kang sumaya? Ulitin ko, ang kaligayahan hindi nakabase sa material. Ang kaligayahan ay nakabase na ang Diyos ay lagi mong pinupuri at dinadakil at tinataas ang kanyang pangalan. Amen. Number 1, magtiwala ka sa Diyos. Number 2, magpupuri ako muli sa panahong mahina ang aking pamumuhay spiritual. Amen. Alam nyo, sa panahon ng kahinaan, hindi naman natin pwede sabihin malakas tayo. Lagi po tayong magpuri sa Panginoon. Sa panahon na huwag natin ganang yung inawit ni David. Ano ang sabi ni David? Restore unto
Church, gusto ko maintindihan mo, iba ang buhay natin sa sanlibutan. O sila may nagsisigawan, yung sigaw natin nakakarating sa langit. Yung sigaw nila, panlupa lang yon. Pero yung sigaw natin, palakpak at lundag at sayaw, nakikita po ito ng Panginoon. Ang sanlibutan, pag nakakaranas ng kakaibang buhay, lalo na sa panahong malungkot sila, ang pinupuntahan nila ay ano? Tao. Gumagawa sila ng isang kasiyahan para sila ay masayahan. Pero tayo ano? Ang pinupuntahan natin sa panahon na tayo nalulungkot, ang Diyos. Kaya ano ang binibigyan ng Diyos? Kasiyahan. Ang Kristiyano, pag malungkot, isa lang ang katapat ng buhay. Sino katapat? Si Jesus. O kaya aawitin, kay saya-saya ng buhay, kay ganda-ganda. Amen. Tanong, nais mo ba maging masaya? Huwag mong kalilimutan ang Panginoon na muli na iyong purihin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakadakila ng Panginoon ngayong gabing ito. Last, number 3. Pupurihin walang humpay. Pag sinabi pupurihin walang humpay, wala tayong pakialam. O ano ba nakikita natin? Wala tayong pakialam kung ano man yung mga bagay na ating nararanasan. Ang importante, pupurihin natin walang humpay ng Diyos. Church, ang pagpupuri sa Panginoon, hindi lang po Sunday. Amen. Kundi bawat araw at bawat oras na ikaw'y humihinga. Amen. Alam nyo, nung overnight noon, tatapat na overnight noon, talagang ako nung oras na ako'y nagdi-devotion, nanood ako ng live, nakaka-bless. Kasi kahit hindi ako naka-attend noon, naramdaman ko ang Panginoon. Kasi naglulundag ako. Talagang sumayaw ako sa Panginoon. Pinuri ko siya, tinakaila ko siya. Kaya nga ako nabuhok ang mensaheng ito. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si David, patuloy niyang pinuri ang Diyos sa kanyang buhay. Dapat ganun din po tayo. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Ano mga bagay na nararanasan natin, ano mga bagay na nakikita natin, patuloy natin purihin ang Diyos. Mga anak ng Diyos, pag pinupuri natin ang Diyos, gumagawa ang Diyos para bigyan tayo ng tagumpay sa ating pamumuhay Kristiyano. Amen. Ang pamumuhay Kristiyano, hindi sa panahon lang na tayo pinagpapala. Amen. B, pananabik sa presensya ng Diyos. Ano ba yung pananabik? Ano yung kasabihan mo? Ano yung talagang umpay ka, mainit na mainit ka sa pagpupuri sa Panginoon. Ang sabi ng awit 33, dito nung si David ay nasa sa ilang, nagkaroon siya ng pananabik sa presensya ng Diyos. Ano sabi? O Diyos, ikaw ang laging hinahanap. Church, ang pananabik sa presensya ng Diyos, ito nagbibigay kalayaan sa ating puso. Mabigat ang ating puso, palalayain tayo ng ating Panginoon. Amen. Number 1, ang pinakamasarap na buhay, yung may pananabik tayo sa presensya ng Diyos. Amen. Uulitin ko, i-challenge ko kayo. Hindi ko sa panahon ng maraming tao lang, kahit nag-iisa ka, kaya mong maramdaman ang presensya ng Diyos. Church, ang pagpupuri sa Diyos ay isang tagumpay ng ating pamumuhay Kristiyano. Si David, nung panahon nakakaranas siya ng kahinaan, pinuri niya ang Diyos. Amen po ba? Tandaan po natin, anumang sitwasyon, anumang ating pinagdadaanan, ang dapat natin gawin, laging purihin ang Diyos. Number 2, sa pagpupuri sa Diyos, lagi natin nararanasan ang tagumpay ng buhay. Amen po ba? Tanong, sino sa ating kalagitnaan ang laging pinupuri ang Diyos? Pinupuri mo ba ang Diyos dahil siya'y mabuti sa buhay mo? Pinupuri mo ang Diyos dahil siya'y tapat sa iyo buhay. Pinupuri mo ang Diyos
Dahil pinasasaya niya ang buhay mo. Sa pagpupuri sa Diyos, may himala tayo nararanasan. Kanina, grabe. Grabe yung nangyari sa atin. Kasi ramdam na ramdam ko, napakalakas ng agos ng tubig. Ano yung tubig? Yun po yung salita. Mararanasan natin. Yun yung presensya ng Panginoon. Nagtatanggal ng lahat ng bigat ng ating pong puso. Example, naihipo ang ating buhay para mabago ang ating karakter. Pati karakter natin, binabago ng pagpupuri natin sa Panginoon. Tandaan po natin ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lamang minsan, araw-araw. Amen. Ang pagpupuri sa Diyos ay sa lahat ng panahon at sa lahat ikaw na nabubuhay pa sa mundong ito. Amen po ba? Tanong, ilang beses mong pinupuri ang Diyos? Linggo mo lamang ba sa pinupuri? Lunes hanggang Sabado, napupuri mo ba ang Panginoon? Si David, lagi niyang pinupuri ang Diyos. Lalo na sa panahon ng nangangailangan na i-restore ang kanyang buhay. Amen po ba? Ang ating pong konklusyon, awit 34, verse 1. Sa lahat ng pagkakataon si Yahweh aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko patitigilin. Habang tayo'y nagpupuri, mararanasan natin ang masaganang buhay. Church, manatili tayong nagbibigay papuri sa Diyos. Tanda po natin ang pagpupuri sa Diyos ay isang pagdakila at pagtaas ng pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, grabe kagalakan ang naranasan natin ngayon sa kagalakan ng mundong ito. Ang mundong ito, ang kanilang kagalakan, panlupa lang. Ang kagalakan ng Kristiyano hanggang nabubuhay, hanggang pinupuri ang Panginoon, nadadakila ang Diyos. Tayo po tumayo, awitin natin sa lahat ng panahon. Amen. Hindi lang ngayon. Sa lahat ng panahon, dapat nating purihin ang Diyos. At sa lahat ng panahon, dapat nararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung ang mundong ito'y nagpipista rin ang mga anghel kasama natin para ang langit ay mabuksan, para yung kamay ng Panginoon ay mayabot sa atin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, hindi lamang isang beses, hindi lamang linggo, kami pupuri, kundi sa lahat ng Panginoon, sa lahat ng panahon. Kaya, Diyos, sa gabi nito, kailangan mong patuloy ka namin purihin at takilahin. Ay nakakila sa mundo, walang ibang dakila kundi Diyos. Tulad ko, wala na, buhay tama at wagas. O Diyos, walang kapatay sa kabutihan mo. Alam ko'y itataan sa buhay ko. Sundin ang loob mo, marinig ang sa lahat ng
napakabuti mo. Hindi lamang, Panginoon, araw ng linggo. Hindi lamang araw-araw. Kundi habang kami humihinga, dadakilain ka namin. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa gabi nito. Sapagkat minsan pa, tinakpan mo ang aming mata at nakita namin, naramdaman namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Lord, I declare, dinideklara ko ang pagka-Diyos mo sa lugar nito. Dinideklara ko, Panginoon, walang ibang makapangyarihan Diyos kundi ang Panginoong Isus. Salamat po, Ama, sa gabi nito. Ang araw nito itinakda mo para purihin ka. Sige, sa lahat ng panahon bago tayo magpumunyon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, handa sa amin. Panginoon Isus, purihin ka. Magkalain na sa buhay ko. Sa bawat pag-ibig, sa bawat pagkilos mo. Sa oras na ito, Panginoon, ang nais namin, patuloy namin mapasalamatan ang lahat ng ginagawa mo. Maging kaisa kami, Panginoon, sa mandato na ibinigay sa iyo sa mundo ito, na patuloy na inilalagay mo sa aming mga puso upang kami makagawa, upang kami makapaglingkod, at upang kami, Panginoon, ay makasunod sa iyong kalooban. At sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo muli maalala namin. Muli, Panginoon, namnamin namin ang iyong mga salita. Namnamin namin, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa krus. Ang sabi sa unang Korinto 11:23-26, sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang ipinasa ko rin sa inyo, na ang Panginoong Isus, ng gabing siya ay pinagkanulo at umambot ng tinapay, at pagkatapos nagpasalamat at pinagputol-putol niya iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inialay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sige, makakandaan ng ating mga awas siya bilang katawan ng Diyos ay ating itaas. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito, Panginoon, sa aming mga kamay, ang hostya na sumisimbolo sa iyong katawan. Ang nais mo, Panginoon, hindi lamang ito tanggapin ang aming mga labi, kundi ito, Panginoon, ay patuloy na ilagay namin sa aming mga puso ang iyong ginawa doon sa krus, ang iyong pagkilos, ang iyong pagsama, ang iyong pagtubos sa kasalanan ng bawat isa. Panginoon, ang nais mo, ang kaligtasan ng marami. At ang nais mo, Panginoon, ay patuloy namin kalalahanin ang ginawa mo doon sa krus. At Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Hayaan mo patuloy na tumimo sa aming mga puso ang iyong mga salita, ang pakikiisa, ang pakikipagtipan ay patuloy namin maranasan sa iyong harapan. At ikaw lamang po, Diyos, ang makapagministeryo sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Purihin ka, dakilain ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sigawitin natin yung ito ang tinapay ng buhay. Ku
O Diyos, ang marapat na magmay-ari sa amin at patuloy na maitaas sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, purihin ka, takilain ka. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige, kainin natin ang mga hostya. Gayun din man matapos maghapunan ay kinuha niya ang kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. At sa oras na ito, alalahanin natin ang dugo na tumagas mula sa katawan ng ating Panginoon. Ang dugo na pinanglinis niya sa ating mga kasalanan. Ang dugo ay binigay niya sa bawat isa upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi gamitin natin, ito ang saro ng bagong tipan. Saro ng bagong tipan, inumin mo ang kibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo ang kisa. Panginoon, maraming salamat. Sapagkat sa oras na ito, kaya kami narito. Kaya kami, Panginoon, ay nakatayo sa iyong paanan. Sapagkat dahil sa katubusan ay binigay mo sa aming mga kasalanan. Sa paglilinis. At sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo'y kalinisan ay manatili sa puso ng bawat isa. Manatili, Panginoon, sa aming paglakad sa mundong ito. Manatili, Panginoon, na ikaw lamang ang aming Diyos na tinitignan. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba at pinagpupurihan. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat na tumanggap ng kaluwalhatian. Kaya sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo sa pagtanggap namin ng dugong ito, Panginoon, na talagang itong Diyos na ito na sumisimbolo sa iyong dugo, ay patuloy na maranasan namin, Panginoon, yung kasabihan na maging kaisa sa ministeryo mo, maging kaisa sa gawain mo, at patuloy, Panginoon, na ikaw lamang ang aming titignan. Salamat po, Panginoon, purihin ka, takilain ka, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige, lupin na natin ang mga kasako. Salamat po, Panginoon, ikaw patuloy namin itataas, pupurihin at tatakilahin sa gabi. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise God. Panalangin po natin ang ating kaloob. Yes, Lord, salamat po sa gabi ito, Panginoon. Sa buhay kalakasan ng bawat isa, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Maging sa iyong salita pa na pinamahagi ngayong gabi, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, pinabalik at tinutulog namin, Panginoon, ang aming kaloob, Panginoon. Ikaw ang mamuna ang pagpuspos nito, Panginoon. Lord God, sa mga kapatiran, Panginoon, ikaw po ang Diyos na nakakita ng kakulangan ng bawat isa, Panginoon. At ikaw din ang Diyos, Panginoon, na aming inaasahan, Panginoon, na mag-provide sa bawat kakulangan na ito, Panginoon. Kaya, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, sa lahat na lahat ng oras at kaloob, Panginoon, Lord, pagpapala na nagagaling sa iyo, Panginoon, ang inaasahan ng bawat isa, Panginoon, na hindi supat sa aming kaisipan, Panginoon. Ikawit sa aming kailangan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, ang lahat ng ito aming binabalik at pinapasalamatan sa iyong pangalan, in the name of Jesus. Amen and amen.
Friday na darating. Hindi na next Friday. Sa Friday na darating, meron po tayong overnight prayer. October 10 sa alas 10 ng gabi. Alas 10 ng alas 4 ng madaling araw. Baka si Sister Ivy maghanap na naman kay Brother Art. Nagkagulat Sister Ivy, nawawala si Brother Art. Pero yun kasi emergency meeting yun, parang emergency yan na kailangan talaga may mapag-usapan. Pero salamat sa Panginoon talagang yung ginagawa niya sa atin para mas lalo tayong lumalim, mas lalo natin ma-enjoy yung presence ng Lord, at lalo natin maramdaman na hindi tayo iniiwan ng Panginoon through the Holy Spirit that filling us. So ito yung lagi nating tatandaan na kapag ka pakiramdam mo, nalalayo ka na, pakiramdam mo na nananamlay ka na, pakiramdam mo na nalalaglag ka na, sabi nga, aspire that the Holy Spirit fill us, yung God's presence. Kailangan nating hanapin ang hanap. Kailangan nating maranasan ang maranasan. Kaya inaanyayahan po natin ang bawat isa. Sabi kahit nandito sa Galaakmay, punta tayo doon sa church, alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. And sa, ano ba yung susunod natin gawain? Ayan, susunod po, ayan, i-announce na po natin. Meron pong, ano ba yun? Prayer night sa November. Yung gusto samahan niya, gusto puntahan ni Pastor, na napanood daw niya, napanood pa lang niya, naranasan niya na ang pagkilos ng Panginoon, one more pa nandun. Amen. Kaya yun, sa November, 7. November 7. Tapos November 12 tayo. 12 sa church ulit tayo. 14 ba? 14. Pero prior doon, alam ko, parang may minililid sa atin, ito nga yung prayer and fasting. Hindi pa natin alam kung kailan natin ito gagawin, pero pag-pray natin kung kailan, kasi meron pinagagawa ang Diyos sa October 19. 19 ba yun? October 19. So, ipag-pray natin dahil merong dapat kayong paghandaan. October 19, linggo, parang youth fellowship, alas 2. Dapat mag-fasting tayo ng 30. Kaso nga lang, kasama ng 17. Kakat natin ng 17. Okay. Sige, magano tayo 3 days, 3 days, 4 days. So, ganun, basta 3 days, Ngayon, 3 days at church, ganon. Ha? Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, pupuntahan na sila doon. Nandun na sila ng Thursday. Kasi Friday ng umaga. Di ba Thursday ng gabi nandun na kayo? Oh. Thursday ng gabi. Oo, naman sila. Yan yan. Pwede naman 3 days lang. Monday, Tuesday, Wednesday. Walang uwian. Oo, walang uwian yun. Talagang sa church na. Yung mga magpa-fasting talagang dapat nandun ang talaga. So yun yung natin, pag-pray natin na makaya natin, pag-pray natin na magkaroon ng time, pag-pray natin na talagang kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Yun, so kita-kita pa tayo muli. May sige, tinatawagan ko si Sister Rochelle para sa ating closing prayer. Amen. Sige po tayo po'y manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, God. Patuloy ka, Panginoon, na kumikilos sa aming buhay at naranasan namin ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa oras nito, Lord, tagumpay ang iyong gawain. At salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa lugar na ito, Panginoon, at naibahagi, Panginoon, ang iyong mensahe sa bawat anak mo, Panginoon, narito. Patuloy, Panginoon, na ipaalala mo lagi sa aming puso, kaisipan, Panginoon, na anuman, Panginoon, ang aming dadanasin, Panginoon, sa lungkot man o saya, kami po'y magpupuri sa iyo, Panginoon. Lagi mo ipaalala sa aming buhay yung kainitan, yung kahalagahan, Panginoon, na magpuri kami sa iyo, Panginoon. At sa iyo lamang namin, Panginoon, ibibigay ang buong puso namin pagtitiwala sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang tangi namin sa tigan, ikaw lamang ang makapagbigay sa amin
na katugunan sa lahat ng aming pong mga dalangin. Salamat Panginoon sa gabi ito. Salamat sa lingkod mo na ginamit, Pastor Eddie, Panginoon. Ikaw patuloy na magpapala sa kanyang buhay. Patuloy, Panginoon, na ikaw maging sentro at maghari ka sa kanyang buhay. Kaya pagpapala na kanyang patuloy na maranasan, maging sa kanyang pamilya, Panginoon. At ang laging pag-iingat mo, Panginoon, paggabay mo sa kanya. Ang presensya mo, Panginoon, ang lagi niyang kasama, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa lahat ng naglaan, Panginoon, ang oras, panahon, O Diyos, sa lugar na to, Lord, ikaw patuloy na magpala at ikaw patuloy na manatili, Panginoon, ang iyong presensya sa bawat isa sa amin. Sa iyo lamang kapurihan at kadakilan sa gabi ito sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito. Salamat sa aming pong naranasan na iyong Santong Espiritu at higit sa lahat. Pinadama mo sa amin ang pag-ibig mo. Salamat po, Diyos, ang kagalakan na binigay mo sa amin, higit pa sa nararanasan ng mundo ito. Salamat po at ayaw mo sa gabi nito. Lumabas sa ating labi, pag-ibig naman na walang kapantay, pakitupisan ng Santong Espiritu. Ang kabasbas ng Panginoon. So, ating lahat, God bless you.